Hi guys, what's up? Welcome back, Hooper Samurai. Um, Today, performance review ko sa Leaning Way of Wade 8083 na Dark Flow ang colorway. Pangalan ng colorway is Dark Flow. Pag ng post ako. Anyway, sorry nga pala, medyo matagal yung upload ko kasi nagkatrangkaso ako and syempre inatay ko din dumating tong sapatos na i-review ko. So it took time bago ko magawa ulit ng video na to. So anyway, okay, first things first, always traction. As you can see sa pattern, ang ganda ng pattern niya. And same pa rin as usual sa mga pangatlo ko na nga pala itong leaning na sapatos. So far na nabibili ko is halos same yung outsole na rubber, which is durable or 2-in-1, like indoor outdoor type na outsole. So pwede niyong gamitin siya ng indoor and outdoor na ay, hello ako muna sa kanila. Hello, hi. Anyway, Ash nga pala name yan, pusa na yan. So yun, traction, very solid yung traction. Like for me, I think 9. Well, medyo bias lang ako ng konti, no? Kasi favorite ko to so far. Itong Wade 808 V2 na Bruce Lee. For me, it ruined lahat ng sapatos. I-compare ko siya sa iba. Kasi favorite ko to. So, binigyan ko to ng 10 na traction, like, kasi para sa akin talaga maganda yung traction niya, which is pagdating dito maganda rin yung traction, like 9 to 9.5 will give you that. Pero well, bias ako, favorite ko yung V2, so perfect 10 yun yung traction niya. So yun, well, 9 to 9.5 traction, like very solid, maganda. Well, hindi ko lang natatry sa outdoor yung mga sapatos kasi puro indoor yung laro ko. Pero yung squeak niya napakalakas, pero wala namang kinalaman yun sa performance, yung squeak ng sapatos. Pero traction talaga, like sudden stop or yung paglagay ng paano ba explain, yung pagka bubuelo kayo, like ipuput nyo lahat ng force ng ano nyo sa paa, like yung response niya talagang maganda yung ano sa traction. Next is paddings. Yung paddings niya, well, okay lang, pero yung part dito lahat ankle and low tops to. So ang pinakaayoko sa low tops is yung buto natin sa paa na sa ankle dito. So ditong part na to and sa kabila, like tumatama siya sa butong part ng paa ko. So nababothered ako, kaya ayoko ng low tops. So ayun yung pinaka main reason ba't ayoko ng low tops. And sa low tops madali akong matapilok. So, madali din ma-sprain yung yung ankle ko. So, ayun yung main issue. Pero, yung paddings niya is hindi ganun kaganda, hindi ganun kalambot, medyo matigas. And, hindi rin ganun karami yung paddings niya. So, I'll give the paddings about 7 to 8. Or maybe 8. That's the max 8 I can give. Pero hindi talaga ako nagaganda sa paddings niya. Like, I think 8. Pero yung support niya sa ankle, maganda. Like,
Dito merong plastic na nakakabit. Then dito may rubber. Then ganun din sa kabilang side. So yung support niya sa ankle is maganda. Like hindi ka basta-basta matatapilok kahit na low tops to. So yun, cushion niya, responsive naman yung cushion, pero ewan ko, siguro kasi unang beses ko pala nagagamit, so maybe kailangan na ma-break in muna yung sapatos para lumambot yung cushion. Pero responsive naman siya so far, kahit unang beses ko palang ginamit. Then fittings, yung fitting niya, kahit na wide foot ka or narrow, okay lang. So, i-compare ko siya sa pang narrow fit. Like, wait lang ha. Like yung Zion 3. Pag tinignan yung difference, same. Yan, tapos magaling mo ika. Nakita niyo yung difference. Itong Zion 3, kung matatandaan niyo sa videos ko, pang narrow foot siya. Pang narrow foot siya. So, wide foot ako. Ginamit ko to isang beses lang. Hindi ko na ulit siya magamit kasi nga pang narrow foot siya. So, yun. Yung Zion 3, hindi ko na siya magamit kasi ang sakit sa paa. Sumasakit talaga yung paa ko kahit anong gawin ko. And ito, yung nagtanong sa akin na i-review ko daw kung pwede daw ba sa narrow or sa wide. And walang problema, both narrow or wide foot, okay lang itong shoes na to. Then, lace niya, disappointed ako sa lace niya kasi if you compare, itong lace na to, manipis lang. Which is mas maganda kasi hindi basta-basta matatanggal. Ito, napakakapal yung lace. Nakikita nyo? Makapal yung lace, ang dali matanggal. Lalo na kung isang nut lang yung gagawin nyo sa pagsintas. Like, ganyan lang. Ilang takbo lang matatanggal na siya kasi nga makapal. So, make sure na iayusin nyo yung pag-nut ng sintas nyo. Like, kung komportable kayo sa double nut, i-double nut nyo. So, kasi madali siya matanggal. Then, ano pa ba? Yung bigat niya hindi siya ganun kabigat na sapatos. Ewan ko kasi siguro low tops, pero marami pa rin unnecessary na nakalagay. Like, yung sa midsole niya, ito may translucent na part na rubber dito, hanggang dito para sa support niya. So far, okay naman siguro kahit na maraming unnecessary na nakalagay. Hindi siya ganun kabigat, magaan siya. So, perfect to sa mga guard or light foot na mga players. So yun, material niya, so itong material, like I don't think na okay yung ganitong material. Like, nakikita niyan. Pag napunit kasi yan, pag may napunit na isa dyan, dire-diretso na yan. Hanggang sa dumami na ng dumami. So, that's not a good thing. Ganyan din yung sakit nung tatum. Madalas mapunit yung part na yan. So, kung bibili kayo nito, ingat lang na mapunit na ito. Basta na hindi dapat mapunit. So, tulad na itong pusa na nakukulit. Ayan. So, ayun, ano pa ba? Sa traction, sa outsole, sa gitnang part, mayroon din plastic na nakakabit. So, yun. Ano pa ba? Ito, yung part na to, sa kabilang side, may na logo. So, ayan. So, ingat din kayo sa part na yan. Kasi pag natastas na yan, dire-diretso na yan. Gagapang yan hanggang sa matanggal na lahat. So, ano pa ba? Traction 9, padding 8, cushion 8,
maybe mas gaganda pa siya pagka mas nagamit na mas maraming beses. So, baka mas lumambot pa siya. Flexibility niya ganito, so hindi siya masyadong flexible. Like, pag nag-bend na yung foot nyo, so hindi siya ganun ka-flexible, and ganyan yung mangyayari sa sapatos. So, nag-i-stay yung low foot niya. Overall design, pang casual, well, low tops, ayun lang, maganda talaga sa low tops. Like, pag low tops kasi, pwede nyo siyang ipang-forma lalo na pag summer. So, ayun. Well, syempre, mas maganda kung marami naman ibang kulay to. So, ito lang yung napili ko kasi ito yung pinakamura na colorway sa line ng 8083. So, dark blue. Mas marami pang kulay to. So, ayun. Casual, maybe yes, pag summer, kasi nga low tops yung niya, yung design niya. So, baka masuot ko din to pang casual ko, pero siguro hindi, kasi pagka pang basketball ko lang talaga. So overall, I can give this about 9 or 8.5 based sa performance niya sa court. So hindi pa rin fair yung binigay kong score kasi isang beses ko pa lang gagamit. Maybe it will get better the more na gamitin ko, kasi nga matigas pa yung cushion niya, hindi pa ganun ka responsive. Pero yung fitting niya, wide foot, narrow foot, walang problema. And maganda rin yung dito niya sa heel. Like, kahit na low top siya, hindi siya madali matatanggal sa paa. Kahit na hindi ganun kasikip yung pagnat niya, pero mas maganda kung sikipan niyo yung sintas kasi nga madali lang siya matanggal. Kasi sobrang kapal ng sintas niya. So, performance maybe 8 to 8.5. Casual look, like maybe 9 kasi pag low tops talaga, you can't go wrong sa low tops na pang casual, lalo pag summer. Tapos naka shorts lang. Ang ganda niya tignan. So, ayun. That's it. Maybe I'll use this again sa next pick-up game ko para mas malaman ko kung mas maganda kung mas mag-i-improve pa yung cushion niya, kasi yun lang talaga yung issue ko dito, tsaka yung paddings niya. So yun, ano pa ba? Maybe that's it na. So next ko naman na i-review, I'll try naman yung Adidas na Dawn 5 kay Donovan Mitchell. So maybe I'll see you another next 2 weeks. Bye.